May aaminin ako sa'yo at malamang ayaw mo itong marinig. Hindi mo napapansin. Pero mas nararamdaman niya ang katahimikan mo kaysa sa pag-alis mo. Mas mabigat ang hindi mo pagbibigay ng reaksyon kaysa sa kahit anong mahaba mong mensahe. At kung bakit, ay baka masabi kong isa sa pinakamalalim na laro ng tao, sa relasyon, sa ego at sa pag-iisip. Pero bago ang lahat, hayaan mong itanong ko ito. Bakit may mga taong mas naapektuhan kapag hindi mo sila pinapansin kaysa kapag galit ka? Bakit mas tumatama ang iyong katahimikan kaysa sa iyong sigaw? At bakit kapag hindi ka na humahabol, parang doon sila biglang nagigising? Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang bagay na matagal mo nang nararamdaman pero hindi mo maipaliwanag. Pero bago tayo tumuloy sa mas malalim na pagninilay, kung ngayon mo lang natagpuan ang channel na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell. Dito sa ating munting sulok ng internet, sabay-sabay nating pinapalakas ang ating isip, damdamin at pananaw sa tulong ng mga aral ng Stoicism at filosofiya. Mga katuruang hindi lang basta pampalipas oras, kundi gabay para maging matatag, kalmado at marunong sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Number 1, the moment you stopped talking, something in her shifted. May isang bagay na hindi napapansin ng karamihan. Hindi mo kailangang umalis para maramdaman niyang nawawala ka. Minsan sapat na ang hindi mo paghabol, hindi mo paglaban, hindi mo pagpilit, para maramdaman niya na parang may dumulas na bahagi ng mundo niya na dati ay sigurado. At oo, nagsimula ang lahat nung tumahimik ka. Hindi mo ito ginawa para saktan siya. Hindi mo ito ginawa para magpaimportante. Ginawa mo ito dahil napagod ka na sa pagiging tanging gumagalaw sa isang relasyon na dapat dalawa ang naglalakad. Pero sa katahimikan mong iyon, may nangyaring hindi mo inaasahan. Pumasok ka sa isip niya sa paraang hindi mo nagagawa noon. Sa psikolohiya may tinatawag na attention withdrawal. Kapag nasanay ang isang tao sa presence mo, sa empathy mo, sa pagiging laging available mo, ang utak nila ay nagde-develop ng comfort zone sa'yo. Ikaw ang predictable. Ikaw ang siguradong nandyan. Ikaw ang emotional safety net. Pero nung tumigil ka, noong huminto ang mensahe mo, noong hindi ka na unang mag-good morning, noong hindi mo na sinusubukang intindihin ang mood swings niya, nag-collapse ang comfort zone niya nang hindi niya namamalayan. Kaya bigla siyang nagtanong, may mali ba? May problema ba? O may nagbago ba sa kanya? Ang utak ng tao ay allergic sa uncertainty. Kaya may parteng kinabahan siya, may parteng hindi mapakali, may parteng ayaw niyang aminin pero naramdaman niya, hindi ka na niya hawak. Dati, kapag may kaunting coldness siya, ikaw ang nag-aabot. Kapag nagtatampo siya, ikaw ang nagpapaliwanag. Kapag lumalayo siya, ikaw ang humahabol. Pero noong hindi ka na kumagat, noong hindi ka na nataranta, noong hindi ka na nagmakaawa para lang manatili siya, doon siya unang natamaan. Dahil ang katahimikan mo ay hindi passive. Ito ay tanda ng malaking shift sa sarili mo. Isang mensahe na hindi mo sinabi, pero naramdaman niya, hindi ko na ipaglalaban ang ayaw ng lumaban dito. At iyon ang kasabay na pumutol sa invisible string na dati ay sigurado siyang hawak niya. Number 2, why silence is more powerful than no contact. Marami ang naniniwala na no contact ang pinaka-epektibong paraan para maramdaman ng tao ang pagkawala mo. Pero ito ang hindi sinasabi ng mga libro at videos. Hindi ang distansya ang nagbabago sa tao, kundi ang pagkawala ng emotional access. No contact is external. Wala kang message, wala kang tawag, wala kang presence. Pero ang katahimikan, internal, emotional, psychological. Ibig sabihin, kahit nakikita ka niya online, kahit nakikita ka sa stories, kahit nasa paligid ka, ramdam niyang hindi ka konektado sa kanya. At iyon ang mas masakit. Ang katahimikan mo ay hindi lang walang salita. Ito ay absence of energy. Absence ng emotional warmth. Absence ng vibe na dati ay siguradong kanya. Imagine this, ang ilaw sa kwarto ay bukas, pero tahimik, walang tunog, walang galaw, walang clue kung ano ang nangyayari sa loob. Yan ang katahimikan mo. Sa psikolohiya, tinatawag itong cognitive ambiguity. Ang estado kung saan ang utak ay nagsisimulang mag-overthink dahil hindi kumpleto ang impormasyon. At ang taong sanay sa clarity ng emosyon mo ay biglang nalubog sa alon ng sariling tanong. May ginagawa ba siyang iba? Bakit hindi siya kumikibo? Ako ba ang may mali? Hindi na ba ako importante sa kanya? Ano ang hindi niya sinasabi?
Dati hawak niya ang script. Dati, kilala niya ang routine mo. Dati, sigurado siya sa mga reactions mo. Pero nang tumahimik ka, sinira mo ang cycle, binago mo ang role, tinanggal mo ang power niya sa narrative. At doon pumasok ang takot. Sabi ni Nietzsche, ang mga hindi sinasabi ay mas malalim tumama kaysa sa mga salitang binibitawan. Kaya mas mabigat sa kanya ang hindi mo pagsagot kaysa sa maaring sinabi mo. Mas nakakasira sa ego niya ang hindi mo reaction kaysa sa pagkagalit mo. Mas nakakatakot ang tanong na hindi niya kayang sagutin kaysa sa sagot na ayaw niyang marinig. Kasi sa katahimikan mo, may ipinaparamdam kang hindi na niya kontrolado. At ito ang pinakamatinding realization niya. Hindi ko pala kayang ipredict ang taong akala ko ay hawak ko. At doon nagsisimula ang shift, hindi sa pagkawala mo, kundi sa pagkawala ng access niya sa'yo. Number 3, a story about power, attention, and the human ego. May kwento akong ibabahagi sa'yo, isang lumang tali na paulit-ulit nang nangyayari sa kasaysayan pero nagpa-flashback din sa personal mong buhay. Noong panahon ni Machiavelli, may isang prinsipe. Hindi siya mandirigma, hindi siya nakakatakot, hindi siya agresibo. Sa katunayan, kabaligtaran siya, mabait, palakaibigan, laging present, laging nagbibigay. Mahal siya ng mga tao. Pero mahal nila siya sa paraang magaan, sa paraang pwede mo ring mahalin ng isang aso, isang ilaw sa kalsada, isang taong alam mong laging nandoon. Iginagalang ba nila siya? Hindi talaga. Dahil walang taong tunay na nirerespeto, ang bagay na hindi nila natatakutan mawala. At araw-araw, may lumalapit sa prinsipe. Nagpapalibre, humihingi ng payo, nagreklamo tungkol sa mga problema na siya ang inaasahan na mag-ayos kahit wala naman siyang obligasyon. At dahil mabait siya, pinibigay niya lahat hanggang sa isang araw napagod ang prinsipe. Hindi dahil masama ang loob niya, hindi dahil gusto niyang gumanti. Napagod lang siya sa bigat ng pagiging sandalan ng lahat habang wala naman sumasalo sa kanya. Kaya tumigil siya. Hindi siya nag-announce, hindi siya nagpadala ng mensahe, hindi niya sinabi kung bakit. Basta unti-unti siyang umatras mula sa pagiging laging available. Hindi na siya sumasagot agad, hindi na siya present sa bawat request, hindi na siya nagmamadaling magbigay ng solusyon. Tahimik, pero ramdam. At doon nagsimulang mag-shift ang mundo. Noong una, hindi napansin ng mga tao. Siguro busy lang siya, sabi nila. Pero habang lumilipas ang araw, napansin nilang iba ang pakiramdam. May kulang, may mali, may nabago. Nang mawala ang presensya ng prinsipe, parang may malakas na hangin na humila sa kanila. Bakit? Dahil doon lang nila nakita na ang palagi nilang inaasahan ay hindi dapat inaabuso at ang taong laging available ay hindi pala walang limitasyon. Sa pagkawala ng kanyang presensya, doon nila nakita ang totoong halaga nito. Hindi dahil nagbago ang prinsipe, kundi dahil nagbago ang tingin nila sa kanya nang hindi na siya parang hangin na libre at hindi napapansin. Ang presensya niya ay naging rare at ang rare ay nagiging mahalaga. Ngayon, tignan mo ang sarili mo. Ganyan din ang nangyayari sa'yo. Hindi ka nagbago para gumawa ng drama. Hindi ka nagbago para magpa-special. Nagbago ka dahil ayaw mo nang maging prinsipe ng isang bayan na hindi marunong magbigay ng respeto. Pagod ka at sa pagod mo, natuto kang umatras, dahan-dahan, tahimik. At tulad ng prinsipe, hindi nila ito mapigilan, hindi nila ito maintindihan. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari, pero nararamdaman nila ang pagkawala. At dito pumapasok ang isang katotohanan na gustong itago ng mundo. Number 4. When she realizes you don't need her, everything shifts. Hindi lahat ng tao umaalis. Minsan, sila lang ang nauunang lumayo dahil alam nilang palagi kang nandoon kapag bumalik sila. At iyon ang nakasanayan niya sa'yo. Naisip niya na kahit gaano kanya i-distance, kahit paunahin niya ang ibang tao, kahit papansamantala ka lang niyang isipin, isang mensahe mo lang, babalik siya sa center ng mundo mo. Pero dumating ang araw na hindi na. Hindi ka na nagtanong. Hindi ka na naghabol, hindi ka na nag-overshare para lang ipakita na nandyan ka pa rin. At higit sa lahat, hindi ka na naghintay. At dito, sa pag-atras mong iyon, may kumalabog sa loob niya. Hindi ka sumigaw, hindi ka nag-demand, hindi ka nagbanta. Wala kang sinabi, pero ang katahimikan mo ay parang martilyong tumama sa tibay ng ego niya.
Sa unang pagkakataon, narinig niya ang sarili niyang tanong, paano kung hindi ko na siya mahalaga? Hindi ito tanong na sinasabi niya ng malakas. Ito ay bulong na biglang tumutusok sa utak niya habang tumitingin sa phone, habang nag-iisa sa kwarto, habang sinusubukan kumbinsihin ang sarili na okay lang. Pero hindi pala. Dahil ang pagkawala mo ay hindi parang pagsara ng pinto. Hindi ito biglaan, hindi ito dramatiko, ito ay gradual. At iyon ang mas nakakatakot. Yun mabagal na pag-atras ay mas masakit kaysa biglaang pag-iwan. Dahil habang unti-unti kang nawawala, unti-unti niyang nararamdaman ang pagbabago ng mundo niya. At wala siyang magawa, kundi panoorin ito mangyari. Plato once said, "We only chase shadows when we fear losing the light." At ang hindi niya napansin noon ay ito, ikaw ang ilaw. Hindi dahil perfect ka, hindi dahil mas mahusay ka, kundi dahil ikaw ang taong nagbigay ng warmth, clarity, consistency, at presence. Kaya noong tumigil kang umikot sa kanya, noong hindi na siya ang sentro ng bawat desisyon mo, noong hindi na siya ang inuuna mong isipin, doon niya nakita kung gaano ka talaga kaliwanag. Dati, hindi niya napapansin. Dahil palagi kang nandoon, palagi kang available, palagi kang nagbibigay. Pero nang nawala ang ilaw, doon nagsimulang lumabas ang kadiliman. At bigla niyang naramdaman ang mga bagay na hindi niya inaamin. Ang lungkot, ang insecurity, ang fear of losing someone solid, ang panghihinayang na hindi niya inaasahang darating. Dahil ang mundo niya ay hindi literal na gumuho, pero may parte ng mundong yon na biglang naging malamig at tahimik. At hindi dahil iniwan mo siya, kundi dahil hindi mo na siya ginawang sentro ng sarili mong buhay. At sa sandaling yon, doon talaga nag-shift yung dynamics. Sa oras na ipakita mong kaya mong mabuhay nang wala siya, doon niya marirealize kung gaano siya ka-attach sa presensya mong matagal kanyang inabuso. At iyon ang katotohanang hindi niya inaasahan at ayaw niyang maramdaman. At hindi niya kayang pagtakpan. Kaya ngayon, nararamdaman niya ito. Ang unti-unting pagkawala ng isang ilaw na hindi niya inalagaan. Number 5. The uncomfortable truth. You are not weak, just too available. May isang katotohanan na ayaw tanggapin ng karamihan. Ang pagiging laging available ay hindi kabutihan. Minsan ito ay kusang pag-aalay ng sariling halaga. Pero hindi mo ito nakita noon. Hindi mo napansin na habang mas nagbibigay ka, mas bumababa ang tingin niya sa ibinibigay mo. Hindi mo napansin na habang mas inuuna mo siya, mas hindi kanya inuuna. At habang mas lumalapit ka, mas lumalayo siya. Ito ang hindi mo kasalanan. Hindi dahil mahina ka, hindi dahil tanga ka, kundi dahil may malalim na wiring ang tao. We devalue what is always there. We ignore what doesn't threaten to leave. We take for granted what doesn't know how to walk away. Sa psychology, tinatawag itong familiarity delusion. Mas pamilyar, mas common. Mas common, mas hindi pinapahalagahan. At totoo kahit hindi niya aminin, nasira ang perception niya sa'yo hindi dahil kulang ka, kundi dahil sobra ka. Sobra kang nandyan, sobra kang available, sobra kang invested. At ang sobra ay nawawalan ng mystery, nawawalan ng tension, nawawalan ng pull. Hindi mo napansin, pero habang sinusubukan mong ipakita ang halaga mo sa kanya, mas lalo kang nagmumukhang walang halaga. Dahil hindi mo hinihingi ang tamang pagtrato, ginawa mo siyang priority. Kahit ginawa ka lang niyang option, ginawa mo siyang safe haven, kahit ginawa ka lang niyang emotional convenience. At pinilit mong manatili, kahit hindi naman niya iniisip kung nasasaktan ka. Pero nung tumigil ka, nung hindi ka na laging online para sa kanya, nung hindi ka na parang emergency hotline na pwede niyang tawagan anytime, nung pinili mong hindi mo na siya iligtas mula sa sarili niyang kalat, doon biglang lumabas ang tunay mong halaga. At lalo itong sumakit sa kanya dahil hindi niya inaasahan. Ang pinaka-uncomfortable truth, hindi ka niya binaliwala dahil hindi ka mahalaga. Binaliwala ka niya dahil hindi niya kayang makita ang halaga ng isang taong hindi marunong lumayo. Pero ngayon, iba na. Hindi ka na sumusunod sa lumang pattern. Hindi ka na dumidikit kapag lumalayo siya. Hindi mo na binibigay ang sarili mo ng buo sa taong kalahati lang ang alok. At ang shift na iyon ay ang shift na nagmumula sa pagrespeto mo sa sarili mo. Yun ang bagay na nagbe-break sa ego niya ngayon. Number 6. The Stoic Shift. When you stop chasing, you start attracting.
May isang bagay na hindi alam ng karamihan tungkol sa Stoicism. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi manggagaling sa pagkontrol mo sa tao, kundi sa pagkontrol mo sa sarili mo. At iyon ang nangyari sa iyo. Noong tumigil kang habulin siya, hindi lang siya ang nagbago, ikaw ang unang nagbago. Noong hindi mo na kailangan ng validation niya, bigla siyang naghanap ng validation sa iyo. Noong hindi mo na siya pinipilit mag-reply, siya ang napipilitang mag-isip kung bakit ka tahimik. Noong hindi ka na naghihintay, siya ang hindi mapakali. Kapag ang isang tao ay sanay na ikaw ang bumubuo ng emosyon niya, ang katahimikan mo ay nagiging vacuum, isang puwang na hindi niya alam kung paano punan. At dito pumapasok ang Stoic principle. When you withdraw your reaction, you withdraw their control. Hindi ka nagbago para maging mysterious. Nagbago ka para maging peaceful. At ang peace na yan ay hindi komportable para sa isang taong sanay sa chaos na galing sa habol mo. Psychologically, ang chasing ay may effect sa tao. Nagbibigay ito ng illusion. Ako ang hinahabol, ako ang may halaga. Pero nung tumigil ka, nawala ang illusion at ang naiwan ay ang reality. Hindi mo pala siya kailangan para maging buong tao. At itong realization na ito, hindi sa'yo tumama, sa kanya. Napagtanto niya na kaya mo pala mabuhay nang hindi siya ang center, kaya mo pala maging masaya nang hindi siya ang validation. Kaya mo palang makatulog nang hindi mo siya kailangan kausapin. Kaya mo palang tumahimik nang hindi mo siya kailangan pilitin na intindihin ka. At ito ang hindi niya inaasahan. Dahil sa mundo niya, ikaw ang predictable. Ikaw ang constant. Ikaw ang taong hindi kayang umalis. Pero nung pinili mo ang dignity kaysa desperation, nung pinili mo ang peace kaysa paghabol, nung pinili mo ang sarili mo kaysa patuloy na pagpapaliit ng sarili, doon ka niya unang nakita, hindi nung masyado kang available, kundi noong mas pinili mong maging kalmado kaysa maghabol. Sabi sa Stoicism, a man who masters himself becomes someone others cannot ignore. At iyon ang nararamdaman niya ngayon, hindi ka sumisigaw, hindi ka nagpo-post ng cryptic quotes, hindi ka naghihintay sa mga tanda, hindi ka nag-aabang sa moves niya. Tahimik ka, pero hindi ka talo. Tahimik ka, pero hindi ka durog. Tahimik ka, pero hindi ka naghihintay. Ang katahimikan mo ay hindi pagtalikod. Hindi ito drama. Hindi ito revenge. Ito ang unti-unting pag-angat ng taong dati ay nakayuko sa maling direksyon. At sa pag-angat mong iyon, hindi niya mapigilan, mapatingin sa'yo. Number 7, the real reason your silence hurts more. Hindi dahil galit ka. Hindi dahil wala ka ng pakialam. Hindi dahil gusto mong ipamukha sa kanya na mali siya. Kundi dahil sa unang pagkakataon, pinili mong pakinggan ang sarili mo. At yan ang pinakamasakit na reality na hindi nila kayang harapin. Kasi dati, sanay sila na ikaw ang unang lumalapit. Ikaw ang unang nagsusorry. Ikaw ang unang nagpapakita ng effort kahit sila ang nagkulang, kahit sila ang unang bumitaw. Sanay sila sa version mo na laging available. Laging ready. Laging nandyan kahit hindi nila pinapahalagahan. Pero ngayong tumahimik ka, parang biglang bumalik sa kanila lahat ng bagay na iniiwasan nilang harapin. Ang guilt, ang responsibility, ang sarili nilang mga pagkukulang. Kasi ngayon, wala ka na sa harap nila para takpan ang totoo. Wala ka na para i-comfort sila sa sarili nilang pagkakamali. Wala ka na para pagsabihan sila na okay lang, kahit hindi naman talaga okay. At ang mas malalim pa, nakikita nilang kaya mo naman pala kahit wala sila. Kaya mong tumayo, kaya mong huminga nang hindi sila ang iniisip. Kaya mong magising sa umaga nang hindi nag-aabang ng mensahe mula sa kanila. At ito ang pinakatinatagong katotohanan. Hindi sila nasasaktan dahil iniwan mo sila. Nasasaktan sila dahil hindi ka na umaasa sa kanila. At bakit mas ramdam nila yung sakit ngayon? Simple. Dahil hindi sila handang makita kang hindi na nila kontrolado. Hindi sila handang makita kang hindi nila kayang manipulahin, tawagin o hilahin pabalik. Hindi sila handang tanggapin na hindi na sila ang sentro ng mundo mo. At doon nagsisimula ang panic nila. Hindi sa pagkawala mo, kundi sa pagkawala ng power nila sa'yo. Number 8. The final blow, you found peace and that's what they feared. Bonhoeffer once warned, the person who has mastered inner freedom becomes dangerous to those who depend on their weakness. At iyon ka ngayon. Hindi dahil nagbago ka sa isang gabi, kundi dahil napagod ka na. Napagod ka na sa paulit-ulit na cycle ng paghabol, pagkasira
at pag-aayos ng mga bagay na hindi mo naman kasalanan. Ngayon may hawak kang bagay na buong akala nila ay hindi mo kailanman makukuha. Kapayapaan. Tahimik ka, payapa, hindi reactive, hindi nagmamadali, hindi naghahabol, hindi nagmamakaawa. At ang taong umaasa sa validation mo, sa presensya mo, sa atensyon mo, ay biglang hindi alam kung paano haharap sa ganitong bersyon mo. Kasi ang kapayapaan na nasa iyo ngayon, hindi nila ito mabibili, hindi nila ito makukuha, at higit sa lahat, hindi nila ito makokontrol. Sa bawat araw na hindi ka nagme-message, sa bawat oras na hindi ka nagpapakita, sa bawat simpleng okay mo na walang emosyon, ramdam nila na bumibitaw ka na sa narrative nila, sa kwento na sila ang bida at ikaw ang sumusunod. Ngayon, hindi na sila ang direktor ng buhay mo. Ikaw na. At ito ang twist na hindi nila inasahan. Ang katahimikan mo ngayon ay hindi kawalan. Hindi ito pagtalikod. Hindi ito laro. Hindi ito paghihiganti. Ito ay unti-unting pag-uwi sa sarili mo, sa tunay mong halaga, sa sariling boses na matagal mo nang tinatakpan para lang hindi sila mawala. At ang taong sanay na ikaw ay musika sa buhay niya ay hindi alam kung paano mabubuhay sa katahimikan. Kasi ang totoo, hindi sila natatakot na mawala ka, mas natatakot silang nahanap mo na ang sarili mo. Kung nararamdaman mo na parang nagbago ang dynamics, kung parang mas affected siya ngayon kahit wala kang sinasabi, kung parang mas naghahabol siya kahit wala kang ginagawa, hindi ka nag-iisip ng sobra, hindi ka baliw, hindi ka assuming. Totoo, nararamdaman niya at mas malakas ang tama ng katahimikan mo kaysa sa anumang salita na pwede mong sabihin. At sa huli, ito lang ang iiwan ko sa iyo. Minsan ang pinakamalakas mong hakbang ay hindi paglayo, kundi pagtigil. Hindi para saktan siya, kundi para ibalik sa iyo ang kapangyarihang matagal mong ibinigay sa iba. Tahimik ka, pero ang katahimikan mong yan ay unti-unting bumabasag sa mundong akala niya ay hawak niya. At ngayon, alam mo na kung bakit. I-share mo rin ito sa isang kaibigan na kailangan ng ganitong sandaling pagninilay. Baka yun na mismo ang tulong na matagal nilang hinihintay. At gaya ng lagi kong paalala, manatiling kalmado, manatiling matalino at higit sa lahat, manatiling buo. Hanggang sa muli, simple pero stoic.